Yung nagbabasa, yung nakikinig, at yung gumagawa ng mga iniuutos ng libro ito. Now, dito na sa chapter 2, ipinakita na ng ating Panginoon kung ano ang magaganap kay John. At ang unang sinulatan niya is another than the church of Ephesus. Now, sabi niya dito, unto the angel of the church of Ephesus. Right. Now, yung angel dito, ito yung 7 stars that refers to the person who lead the church na other than the pastor. This is the angel of the Lord inside His church, His pastor. Now, I want you to appreciate this beautiful word. Etong ibig ipakahulugan ng salitang angel. The first thing na dapat nating maunawaan is He is not just a messenger, but He is the protector of the church. At kung sino man, pakinggan niyo ito, ang nagtatanggol sa iglesia, babae man o lalaki na kung saan ay bahagi ng iglesia, namumuhay ng may kabanalan, naglilingkod ng maayos sa iglesia, ang sabi dito in verse 1, He that holdeth the 7 stars in the right hand. Hawak-hawak ng ating Diyos, yung angel o yung pastor o yung messenger o yung protector ng church sa kanyang kanang kamay. When we speak of the word right hand, yung trono ng ating Ama sa langit, nasaan ang ating Panginoong Kristo? Nasa kaliwa o nasa kanan? Right. Nasa kanan. Simply because it means favor. Kung sino man ang nagpoprotekta, ang nag-iingat sa iglesia, lalong-lalo na yung kanilang pastor, nasa kanya ang pabor ng ating Panginoon. Kayo, sino man sa inyo, babae man o lalaki, huwag kayong matakot na ipaglaban ng iglesia, ipagtanggol ng iglesia, paglingkuran ng iglesia, dahil babayaran ng Panginoon ang kanyang pabor, ang inyong paglilingkod. Wala akong nakitang matapat na naglilingkod na pinabayaan ng Diyos, katulad ng sinabi kanina ng ating kapatid. Alala ko sabi ni David, tumanda na ako, pero wala akong nakitang anak ng mga tapat na mananampalataya na nanghingi ng tinapay o na malimos ng tinapay. Now, what is the point? Simple lang. Bakit lagi kang kapos? Bakit lagi kang mabigat sa buhay? You know why? Mali ang priority mo sa buhay. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all what? These things shall be added unto you. What are those things? Yung mga bagay na kung saan ay hinahangad ng hindi mananampalataya, idinadagdag yan sa isang tao na kung saan ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Bakit hirap na hirap ka sa buhay? Kasi mali priority mo. Bakit ang haba na ng panahon? Walang pagbabago sa buhay. Kasi mali priority mo. Kung ipa-priority mo ang Diyos, matatanggap mo yung kanyang pabor. Kung iingatan mo ang iglesia bilang pastor, matatanggap mo ang kanyang pabor. Paano ba din? Sana maunawahan nyo. Nang sinulatan ng ating Panginoon sa lugar na ito, is another than the Church of Ephesus. Alam niyo ba, yung Ephesus, nandun yung pinakamalaking temple ni Diana or Artemis, 425 feet long by 220 feet wide. Meron itong 128 columns na ibinigay ng hari, na kalimutan ko kung sinong hari yun na nagbigay na napakalaki. So napakalaki ng lugar na ito, na ng temple na ito. Dito, sa Asia Minor, ito sa Ephesus na ito, dito nakatayo yung temple na ito. Pag tinawag natin Goddess Diana or Goddess Artemis, siya yung fertility goddess. Pag tinawag na fertility, sino yung mga hindi nagkakanak sa sayaw saan? Sa Ubando, Bulacan. Dahil naniniwala nila, sila na kapag sumayaw ka doon, magkakanak ka. Parang ganito.
dito sa templo na ito ni Diana, yung buong Asia Minor and Europe, pumupunta to. Lalo na yung mga hindi nagkakanak. Dito sa loob ng templo na ito ni Diana, may mga tinatawag na temple prostitutes. May mga lalaking prostitutes na babayaran mo at makikipag-sex dun sa mga babae na kung saan ay gusto makipag-sex. At may mga babaeng temple prostitutes na binabayaran din naman ng mga lalaki na nakikipag-sex. Sa panahon na magkakaroon sila ng tinatawag na fiesta para kay Diana or Feast of Diana, dinadayo to ng napakaraming mga tao. Ang Ephesus, meron silang napakalaking port. Napakalaking port doon bumabagsak yung maraming mga barko, yung mga na ginagamit ng mga traders. At eto, dito sa tinatawag nating Temple of Diana, nandito ngayon yung pinakamalaking bangko sa Europe at sa Asia Minor. So makikita natin na napakayaman ng lugar na ito ng Ephesus. Bukod sa trade, sentro rin siya ng tinatawag na fertility cult na kung saan si Diana ang kanilang Diyosa. So, ang point natin dito, doon sa kababuyan, sa kasamaan, sa kamunduhan, na kung saan nagaganap sa lugar na ito ay nagtayo ang Panginoon ng isang maliit na iglesia na kanyang sinulatan. Ito nakatutuwa. Sa lahat ng lugar, ang kasamaan namamayani at ipagpasalamat ng bawat isa na merong mga matitinong iglesia na katulad nito na itinatayo ng Panginoon sa isang masamang lugar. So sabihin niyo ba mabuti lugar na ito? Ang daming lasikero dyan eh. Daming adik dyan eh. Diba? Ang daming mga kung sino-sino mga tao dyan na kung saan eh, wala namang relasyon sa Diyos eh. Pero dapat natin ipagpasalamat. Ito kaya pa sa iglesia, dito sa lugar ito. Tulad ng ginawa niya dito sa tinatawag nating Church of Ephesus. Now, gusto kong maunawaan nyo na may mga malalalim tayong gustong pag-usapan. Theologically kasi dapat ang approach sa na ito. Pero hindi ko siguro gagawin theological dahil may mga bata. Hindi nila maunawaan. Okay, ito. Verse 1 sabi dito, ipinaunawa natin yung 7 stars, yung 7 angel na hawak-hawak ng ating Panginoon sa kanyang kanang kamay. Pero gusto mong tingnan nyo yung salita ditong, who walked in the midst of the 7 golden candlestick. Yung 7 golden candlestick, pag nakita nyo yung siyanuba, yung bawat isang candlestick, 7 yun eh, nagre-represent yun sa iglesia. And I want you to be serious about it. Who walked in the midst of the 7 golden candlestick. Bakit kailangan ng order sa iglesia? Dahil sa ating sentro, andito ang presensya ng ating Panginoon. Kayo na mga magulang, disiplinahin ang inyong mga anak na matutong makinig ng tama. Lalo na kapag ina-expound ang Word of God. Bakit? Hindi kailangang mabastos ang presensya ng Panginoon sa loob ng kanyang iglesia. He walks in the midst of every churches na kung saan ay kanyang itinatangi at minamahal. Mind you, yung mga totoong Kristiyano, they will give their best sa worship time dahil naunawaan nila nasa kanilang kalagitnaan ng presensya ng ating Panginoon. Kung iisipin nyo lang, kung lilimihin nyo lang yung bawat salita ng Biblia,
ma-appreciate nyo yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin araw-araw. Look at this. Tingnan nyo ito In verse 4, sabi dito ng ating Panginoon, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ano po yung church ng Ephesus, they forsake their love to their master, but still, yung kanilang Diyos, naglalakad sa kanilang kalagitnaan at hindi sila iniiwan. Yan ang ipagpasalamat ng bawat isa sa inyo. Maraming panahon, iniwan natin ang ating Panginoon. Pero kahit kailan, hindi niya tayo iniwanan. Now, I hope na na-appreciate nyo yung message ito ng ating Panginoon sa kanyang Ephesian Church. Sabi niya in verse 2, I know thy works. I know, the Greek word is oida. Oida. Dito ay pinapakita yung omniscient ng ating Panginoon. Kaya mong itago yung iyong kagaguhan, yung iyong kababuyan sa harap ng mga tao. Pero kahit kailan hindi mo kaya itago ang katarantaduhan mo sa makapangyarihang mata ng ating Panginoon. I know thy works. Kahit gaano kadilim ang iyong lugar na itatago mo ang iyong kasalanan, ipakita ka ng Panginoon. Maaaring hindi ka kayang makita ng kapwa-tao mo, pero ang Diyos, walang lugar na pwede mong pagtaguan. I know thy works. Ano mang ginagawa mo, kabutihan man, kasamaan man, kamalian man, kaayusan man, hindi yan lingid sa mata ng ating Panginoon. Ikaw na miyembro ng Iglesia, ikaw na nakikinig ng salita ng Diyos, matakot ka sa mga maling ginagawa mo dahil nakatingin sa iyo ang ating Panginoon. At sa pagharap ko, sasabihin niya, I know thy works. When he say, I know thy works, I truly know everything in you. Kaya kong basahin ang isip mo, naunawaan ko ang puso mo, at higit sa lahat, ano man ang desire mo, I know it. Tatapatin ko naman. Kung meron kayong itatama, bago kayo pumasok sa iglesia nito, ang inyong puso, maaaring makapagkunwari kayo sa pastor nyo, sa mga tao na kasama nyo sa iglesia. Pero yung inyong puso, hindi manilingi sa kaalaman ng ating Panginoon. Ano point ko? Huwag kang pupunta na mali yung hangarin mo sa iglesia nito. Pupunta ka sa iglesia nito dahil nauunawaan mo na kasama mo ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo at matututo ka ng mga kabutihan sa pamamagitan ng kanyang dakilang salita. Dahil kapag mali ang puso mo, sayang ang araw mo kung saan ay nandito ka at pumunta ka dito. I know thy works. Tingnan niyo ito Kung pag-aaralan ng bawat isa sa atin, napaka-commendable ng ginagawa ng Ephesian Church. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou cannot bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Ano po? Yung church ng Ephesians, naninindigan sila sa kanilang church purity. Iniingatan nila ang personalidad ng bawat isa. Tinuturuan nila ng banal na pamumuhay ang kanilang iglesia, bata man o matanda. Napaka-commendable ng ginagawa nila.
May mga tao na nagtuturo ng mali na nanggaling sa kanila, tinetest nila ito. Tinatry nila yung every spirit. At higit sa lahat, pinaninindigan nila yung doctrinal purity. Napakaganda, napaka-commendable ng ginagawa ng Ephesian Church nito. Sana makita natin dito is itong Ephesian Church na ito is napaka-sensitive against error. Diba? Ang sabi rito, thou cannot bear them which are evil, and thou hast tried them, which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. Dito sa pamamagitan ng kanilang doctrinal purity, dito sa kanilang sensitivity, kumbaga, nauunawa nila kung ano yung error at kung ano yung tama. At hindi nila papahintulutan na kung saan yung error o yung mali o yung maling mga pagtuturo ay mag-flourish sa kanilang kalagitnaan. So makikita natin, ganito yung pakikipaglaban ng iglesia ito. At sabi dito in verse 3, and has borne and has patience for my name's sake, has labored and has not fainted. Kahit sa panahon ng persecution, kahit sa panahon na kung saan napakahirap ng kanilang kalagayan, nagpapatuloy sila na minamahal nila iglesia, ipinaglalaban nila yung doctrinal purity, ipinaglalaban nila yung moral purity, ipinaglalaban nila yung personal purity ng bawat isa sa kanila. Napakaganda. Right? Pero nakakagulat. Sabihin ng ating Panginoon, yung verse 4. Sabi niya, nevertheless, I have somewhat against them. Of all those beautiful commendation, of all those good words, na kung saan ibinigay ng Panginoon sa iglesia, sabi niya in verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee. In those commendable words, there is condemnable act. What is that condemnable act? Thou hast left thy first love. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Pakinggan niyo ito. Bilang iglesia, pwedeng nakikipagdigma kayo sa pananampalataya. Pwedeng naninindigan kayo sa kabanalan. Naglilingkod kayo. Nahihirapan kayo na bumalikat sa inyong iglesia. Pero walang saysayang lahat ng ginagawa nyo. Kapag iniwan nyo ang unang pag-ibig, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. I am now 33 years in Christian ministry. At maraming ulit kong naunawaan ang katotohanan na ito. I've been there. Ilang ulit na nawala sa akin yung tunay na pag-ibig ko sa aking Panginoon. Pero, aminin ko sa inyo ngayon, nagsisimula yung aming kumpanya. Grabe yung ginawa kong pagkatrabaho. At yung unang milyon na kung saan ay tinita ng aming kumpanya, iba yung pakiramdam. But little by little, tatanggalin ka nito sa iyong unang pag-ibig. Mawawala yung malalim mong relasyon sa iyong Panginoon kahit nasa loob ka ng isang iglesia o naglilingkod ka o naglilid ka ng isang iglesia. Salamat ka lang sa kabuhiyan ng Panginoon. At lagi siyang nandun sa kalagitnaan. At itinatama niya kung ano man yung mali simply because He is my personal shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not what? Want.
Mga kapatid, I'm not against guarding doctrinal, biblical principle. I'm into it. Pero ang sinasabi ko lang, kahit napakabuti na natin ginagawa, pwedeng merong isang anggulo na kung saan ay namamali ang ating puso. Because we have left our what? First love. Mga kapatid, I really appreciate when we speak of teaching. I believe kung accuracy ng pag-uusapan, ma-appreciate nyo how accurate our teaching is. How biblical our teaching is. Pero ang point is, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, huwag mong iiwanan ang iyong unang pag-ibig. Marami sa inyo nakatingin sa trabaho. Marami sa inyo nakatingin sa pag-asenso. Marami sa inyo mahabang panahon nang kinalimutan ang kanilang unang pag-ibig. Marami sa inyo iniisip puro pag-asenso sa buhay. Kailan nyo naramdaman na habang nag-aaral at nananalangin kayo, niyayakap kayo ng ating Panginoon sa Kristo? Kailan nyo naramdaman na habang nag-aaral kayo, naiiyak kayo sa ganda ng katotohanan na kung saan ay nasa Biblia? O matagal na kayong hindi nagbabasa ng Biblia nyo? Dahil wala na kayong ginawa, ang tunay nyong pag-ibig, yung cellphone nyo. 3 taon o 4 na taon na akong hindi nagse-cellphone. Hindi dahil wala akong pambili. Dahil mas gusto kong itutok ang aking isipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, personally. At makikita nyo, napaka-old school ko. Oh. I know thy works. Thou hast left thy first love. Anong saysay? Na kung saan napakaganda ng kalagayan mo sa iyong kumpanya. Kung hindi naman tama ang relasyon mo sa iyong Panginoon. Anong saysay ng ganda ng inyong mga itsura sa inyong mga opisina? Kung mali ang relasyon nyo sa inyong Diyos, nonsense. Always vanity, gain. Now you need to understand this. Leaving your first love is a very serious, dangerous action. Kapag iniwan nyo ang inyong unang pag-ibig, ang Panginoong Jesucristo, ito ang pinakamalaking mali na ginawa nyo sa buhay nyo. Yung oras nyo, kanina nyo binibigay? Sa Facebook? Pag-isipan nyo. Baka marami sa atin matagal nang iniwan ang kanilang unang pag-ibig. Gusto kong matakot kayo sa sasabihin ko ngayon. Marami na nagsasabing Kristiyano, kaya nila iniwan ang pag-ibig nila sa Diyos ay dahil hindi sila inibig ng kanilang Diyos. Dahil kung tunay kang inibig ng iyong Diyos, hindi mo iiwan ang pag-ibig mo sa Kanya. Maawa ka. Kapag sa loob ng maraming taon, baliwala sa'yo na yung relasyon mo at personally sa iyong Panginoon, kahit nagsisimba ka, nothing. Isang Diyos. Hindi ka
Maganda na kanilang ginagawa. Nevertheless, I have somewhat against it. Mga kapatid, nakatutuwa ito. Sana maunawaan natin dito. I agree. Natama yung pananaw natin. We do ministerial works for Christ. Walang mali doon. We give to our church for Christ. Pero kahit ang ganda, kapag iniwan mo yung unang pag-ibig, mali pa rin. You know why? Dahil ang pinakamataas sa lahat ng video na kung saan ay nanggaling sa langit, isang other than pure love. Tanungin ko ay, anong maganda sa inyo? Bakit kayo inibig ng Diyos? Tignan nyo nga mga itsura nyo! Gaganda ba kayo kay Ivana Alawi? Pero bakit kayo inibig ng Diyos? Pag nyo sabihin, mas gwapo tayo kay Richard Gomez. Sampu mo, pag dikit-dikitin tayo ng Panginoon, hindi tayo gagwapo kay Richard Gomez. Nung nakita ko ngayon, napakla ako. Ang nagira, kung hindi tayo Kristyano, pumuputok ako sa negosyante lang ako doon. Nagpapayarin ako sa traffic. Nakita ko si Richard Gomez na nagpapayarin din ako, napakla ako ang gwapo. Ang point ko, naunawaan niyo ba? Na walang dahilan para ibigay tayo ng Diyos. Pero ginawa niya ang lahat para sa atin na matay siya sa krus ng Kalbaryo dahil inibig niya. At wala kang karapatan na iwanan ang unang pag-ibig mo sa Kanya. Despite of our good works, ang pinakamataas pa rin ang itig ng mga ating Panginoon, ang ating puso na umiibig sa Kanya. Yung pinag-ibig ng ating Panginoon, yung ating puso na umiibig sa Kanya. Ito po, Lord, mahal kita. Hindi mo napapansin sa sarili mo, kung di-unti, iniiwan mo na siya. Yan yung backsliding stage. Kahit Kristyano ka eh. Alam mo, naglilingkod ka sa Panginoon, linggo-linggo na sa simbahan ka. Bahagi ka ng mga ministeryo ng Panginoon. Pero dahil nagkakamali ka ng priority, unti-unti, hindi mo napapansin, iniwan mo na siya. Sa ito, pastor na naman, I must believe forever with you. Baka matagal ka nang umaalis sa pag-ibig sa Panginoon. Baka you let your first love. Baka wala na sa iyo yung pag-ibig na kung sa akin na dati nasa iyo. Baka meron ka ng departure. And I want you to understand, the moment you read, it is a deliberate act. Pakinggan nyo ha. Living is very different from losing. Kunyari, nawala yung pag-ibig. Hindi mo na pwedeng balikan mo. Hindi mo alam kasi wala na eh. Baka by accident nawala. Pag sinabing nawala, hindi mo pwedeng balikan. Wala eh. Pero yung salitang iniwan, kaya mong balikan. Napakaganda pa rin yung palagayan mo. Bakit? Kahit iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, pwede mong balikan dahil hindi nawawala yung kanyang presensya sa kalagitnaan ng iyong iglesia. Eh, balik naman natin. Sana, maunawaan natin na dapat tama yung ating priority.
ayaw na nag-age. So mga tatay mga sa amin nagtatrabaho para sa kanyang asawa at mga anak. Kahit kailan, mula nung mabuhay ako, purong trabaho. Kahit nag-resign na ako o retire na ako sa aming company, nagtatrabaho pa rin ako ngayon. Nagtatanim ako ng maraming talbos. Tatanim ako ng maraming gulay. Walang biro. Kung gusto niyo pumunta para mapatutuhanan yung salita nito. Bakit ako nagtatanim? Nag-aalaga ako ng maraming gamit. Dahil naniniwala ako na ang isang tao na walang magawa sa isang araw at nagtatamad-tamara ang tawag ng hangal. Walang araw na dapat sayangin, babae man o lalaki. Ang point lang, kahit anong ganda pa ng ginagawa mo sa araw-araw, pag iniwan mo ang unang pag-ibig mo, ang relasyon mo, ang malalim mong relasyon sa Panginoon, nagkakamali ka sa araw na yan. Ayun, mga nanay, hindi ko kayo sinisisi na kung saan na pag-isip nyo. Ang isip nito ay kapakanan ng inyong mga anak, ano isusuot pagpuntang eskwelahan, ano kakainin, ano ang baon, walang masama. Pero unahin nyo yung relasyon mo sa Panginoon. Yung 20, 10, 30 minutos, nakakausapin nyo yung Panginoon. Sa unang oras ng pag-isip nyo, yun yung pinakamagandang bagay na ginawa nyo sa inyong buhay. At huwag kayong maggulumihanan. Ano sabi ng Panginoon? Kung yung mga ibon nga kung yung mga lilies in the valleys di ba? Dinadamitan niya na mas maganda pa sa damit ni Solomon. Bakit ka natatakot? Kung meron kayong i-cultivate, kung meron kayong priority is this, palalimin ang pagmamahalan sa pagitan mo at pagitan ng Panginoon sa Kristo. Yun yung bagay na dapat natin makita rito. Anong say-say? You got the purity of the church. Anong say-say? You give to the church. Anong say-say na nagtuturo ka? Kung nakakalimutan mo naman at yung neglect mo, yung personal relationship mo sa Panginoon. Kapatid, kaya ang mga binigyan ng Biblia para palalimin mo yung relasyon mo sa Kanya. Nasa isang dangerous situation ka. Sa araw ng araw-araw, kapag hindi mo pinalalim, yung relasyon mo sa Panginoon, araw-araw. Kaya kapatid, huwag niyo sabihin na nagsisimbayo. Yung Ephesian Church, ganon din sila. Bahagi sila ng isang spiritual worship. Pero iniwalay na yun. Nandun sila sa isang dangerous situation. Ang point ko is this. Bilang isang iglesia, simplify your programs. Huwag kayong gumawa ng napakaraming programa. Yung church activities, grabing na, sobra na. Hindi na nagbibigyan ng tamang oras yung relasyon ng isang miyembro sa kanyang Panginoon. Isimplify nyo ang inyong program. Worship, prayer, simple as that. Pero tigilin nyo yung purity, yung holiness, yung relationship ng bawat isang tao sa kanyang Panginoon sa Kristo. It is relationship over service. Hindi ko sinasabing masama yung service. I serve my God for 33 years, pero maraming ulit na hindi ko napahalagaan ang relasyon ko sa Kanya. In which lahat na yun, tinapon ko yun. Sayang yun. Ang gusto ng Panginoon, you serve simply because tumataas yung antas ng pag-iibigan niyo. Walang siguradong pag-ibig. Yung mga mag-asawa nga, 50 years na naghiwalay. Diba? Walang siguradong pag-ibig. Kundi ang pag-ibig ng Panginoon sa'yo at ang pag-ibig mo sa Kanya.
Yan ang pinakasiguradong pag-ibig. Pero, the moment na tama yung focus natin, Godward, tama yung action natin. Right mind begets right action. Yun yung totoo. Pag tama isipan mo, yan isipan niya, nakatingin sa Panginoon sa Kristo. At habang nakatingin sa Panginoon sa Kristo, yan isipan mo. Pag-isip mo pa lang sa umaga, tama yung gagawin mo. Alam niyo, meron akong ano ngayong bago eh. Alam ko sa pagkakasala. Nagtatampo yung tatlong kultura ko naman. Kanay naman, ang tatanda mo na bakit kumuha ka ng bata. Kami nga, hindi ko na namin inaabala para ma-enjoy yung buhay niya. Ito naman. Pero isa lang sinabi ko sa kanila. Mas malalim kasi yung panginawa ko sa buhay. Pera ko, kaysa abusin ko saan, i-invest ko sa buhay ng batang ito. Kung hanggang saan matatapos ang buhay ko, yun lang ang commitment ko sa bata na ito. 62 years old na ako. Kung 70 lang ang buhay ko, hindi ba nang taon na akong commitment sa bata? That's it. Ginagawa ko yung hindi dahil. Kaya nag-enjoy ako. Pero ginagawa ko yan dahil yung inuuto sa akin ng akin. Kasama tama yung priority ng bawat isa sa akin. Definitely, if you will not prioritize your personal study to the Word of God, you will not be a person. So, pag hindi mo itinutok ang isip mo ang kata mo, itinutok mo yung isip mo sa kamunduhan, kahit gano'n pa katagal ang pinusunod sa Panginoon, ikaw ang unang aalis sa iyong unang Panginoon. Yung ating devotion, yung ating motivation, yung pangunawa natin sa Diyos, lumalalim yan. Habang kinukultivate natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Kung meron tayong unang i-cultivate yung ating unang pag-ibig, walang iba kundi yung ating unang pag-ibig sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. At habang kinukultivate natin yung ating unang pag-ibig, na mas nagiging maayos kang tao sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat. Cultivate your personality. Deepen your commitment to know Christ more. Para darating ka katulad ni Haring Solomon ang sinabi niya dun sa Song of Solomon that Christ is altogether what? Lovely! Wala nang pinakamaganda sa Kanya kundi ang persona ng Panginoon. At kapag yan ang naabot ng isang tao, siya ang pinakamapalad na tao. Si Haring Solomon ang pinakamatalino ng tao na nabuhay sa mundo. Pero dumating siya sa point na sinabi niya that Christ is altogether lovely. Yan ang pinakamataas na antas na mararating ng isipan ng isang pangkaraniwang tao. At yan ang pinakamapalad ng tao. Ang ministeryo, lalong nagiging maganda yan. Kapag yung pag-ibig ng lahat ng miyembro na nakapaloob sa ministeryo ay lumalalim para sa Panginoon sa Kristo. Kahit sabihin mo pang tama ang paninibigan mo, pero nalalamig yung puso mo sa Panginoon. Wala rin. Pwedeng mangyari ito sa isang pangkaraniwang Kristiyano that there is fiery lips but frozen soul. Kapag nakaharap ng ibang tao, kilala mo ba ang Panginoon? Ako napakot. Pero sa loob ng kanyang pagkatao, nagyayelo yung kanyang puso. Umaapoy yung bunganga, pero nagyayelo yung kanyang puso. There is a fiery lips, but within a frozen soul. Sana
Nang nag-aapoy na ng bunganga, nag-aapoy din na ng puso siya. Tumuli kayo mga Kristiyan. Brethren, alam niyo ba itong Christian Church? Nakapaw sila sa ginagawa nila sa ating Panginoon. But this is the very essence of idolatry. Ulitin ko ha. Ano mang ganda yung ginagawa mo, kapag hindi mo nakukultivate yung pagmamahal mo sa Panginoong Kristo, idol mo yung magagandang bagay na ginagawa mo. This is the very essence of idolatry. Every baka nagmukha ngayon sa idolatrous stage. Baka uli-uli, you have left your first love. Every way, ang pinakamahalaga, yung personal evaluation ng bawat isa. Never lay aside your first love. Never let alone the presence of Christ in the church. Dapat andun ka. Kung nandiyan ang presensya ng Diyos, sadyan ka at nagbabagay yung gusto para sa Kanya. Kaya nga lang, sabi ko, napakabuti kayo ng ating Panginoon. Check this out. They have never lost. Hindi nawala sa kanila yung pag-ibig. Deliberately, iniwan lang nila. At pwede nilang balikan. And this is the challenge. The moment mababalikan mo ang iyong pag-ibig. Mga verse 6. Verse 7 ko lang. He that hath an ear, let him hear the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise. Again, yung design mo para muli ipagpatuloy ang tulad ng pag-ibig. Greater ang reward ng matatanggap mo. Nung magkasala si Adan at si Eva, tinanggal ng Panginoon ang kanyang paraiso. Kahit kailan, hindi na muli makakain ng tao ang tree of life. Pero ikaw,